one question, one follow-up setup. First question, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. From your previous briefing, sinabi niyo po na sa kanya pala nanggaling ang fake news referring to Vice President Sara Duterte. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. With that po, wala po bang plano ang Marcos administration na sampahan po ng kaso si VP Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso or sa NBI, PNP, CIDG kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers? Sa ngayon po, wala pa po. Wala po. Thank you. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, yesterday, the couple Ronald and Marie Cardema attempted but failed to file an impeachment complaint against President Marcos on the grounds of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Pala statement, please. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero iniulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Uulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon man sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment or talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. So muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Follow-up question, Ivan Mayrina. Election na po sa Lunes, Yusek. Ultimately, ang impeachment po ay numbers game. Have you spoken to the President about this impeachment complaint? And does he remain confident that he will continue to have the numbers to keep him safe from an impeachment for the rest of his term? Sa ngayon po ay hindi pa po nababasa ng buo ang sinasabing impeachment at wala pa po tayo masasabi patungkol po dyan. Pero muli inuulit natin kung ano man po ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon, yan po lahat ay base sa batas. Next question, Christian Yusores, Radyo 630. Good morning, Yusek. I understand, ma'am, na nag-iimbestiga na ang luwa doon sa mga reklamo sa Prime Water. Pero yung grupong bayan muna kahapon po ay naghain ng complaint laban sa kumpanya. May request din po sila na ipakansela na yung lahat ng joint venture agreement ng Prime Water sa mga local water districts. Iko-consider po ba ito ng palasyo o iuutos sa luwa? Ngayon po, nagsasagawa po ng investigasyon ng luwa. At anytime soon po, maaari pong magbigay ng mensahe patungkol po dito. At kung meron pa pong mga tao na nagrereklamo, may mga ahensya, may mga government agencies na umaayon sa ginagawa po ng Pangulo patungkol po sa pag-iimbestiga, particularly sa Prime Water. Yan po ay ating wini-welcome dahil ibig pong sabihin, ang aksyon pong ginawa ng Pangulo ay hindi lamang po pamumulitika. Tandaan po natin, ang estimated po na sinasabi na apektuhan po ng hindi magandang serbisyo ng Prime Water ay umaabot na po sa 16 million na katao. So, kailangan lang po talaga itong mabilisang maaksyonan. One follow-up lang po. Yung sa panawagan po nila na ipakansela lahat ng JVA ng Prime Water sa mga local water districts, open po ba dito ang palasyo? Unang-una po, ang Pangulo at ang administrasyon ay naniniwala po sa due process. Hindi po tayo laging may kasabihang cut the process. So, aalamin po natin lahat kung ano ba, kung may anomalya, kung ano may pagkukulang, at ano pa yung dapat na ipahinto. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Good morning, Yusek. Habemos Papam, meron na pong bagong Santo Papa ang Roman Catholic Church, si Pope Leo XIV. Siguro po anong mensahe ng palasyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaroon ng panibagong Santo Papa? Masaya po na meron na po tayong bagong Santo Papa at hintayin po natin ang kanya magiging mensahe ngayong pong araw na to. Follow-up question, Maricela Lili, TV5. Yusek, good morning. Did the President monitor the announcement last night? Did he wake up until early morning? Ay, hindi ko po natanong kung na siya ay nagising ng maaga po, pero ilalabas niya po yung mensahe. Pagka po kami ay nagkaroon ng pagkakataong magkausap ngayon, tatanungin ko po kung anong oras siya nagising. Opo. Next question, one more question from Tristan Nadalo. Okay. Yusek, kagabi po ay umatan si VP Sara sa meeting di avance ng PDP Laban. At sinabi niya po, ngayon daw nawi-witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema,
hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong reaction po ng palasyo dito? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon. Sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. At meron din pong nabisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. So, hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Next question, Kenneth Pasyente, PTV. Good morning, ma'am. How does the Malacanang view po the 5.4% GDP growth in the first quarter of 2025? Ma'am, is this in line with the administration's targets for this year? Okay, maganda pong balita yan dahil po yung GDP po ay nagpapakita po ng progreso at natutuwa po ang ating Pangulo, lalong-lalo na po of course ang administrasyon dahil nakikita na po at nababanaag, nagmamanifest na po ang mga pagsisikap ng ating mga opisyales para po mapaangat po talaga ang ekonomiya ng bansa. Ma'am, follow up lang po. Ano po yung plano ng pamahalaan para magpatuloy po yung ganitong trend or mapabilis pa po or mapaangat pa yung GDP growth? Lalong pagbutihan ang trabaho, lalong maging concern sa mga pangangailangan ng taong bayan. Next question, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Ma'am, balikan ko lang po yung sa Octa Research sa self-rated poverty. How confident are we that we can sustain this momentum, especially po ang target po natin mapalawak pa yung 20 pesos per kilo na bigas? Opo, maganda pong balita po dahil nga from 50%, naging 42% na lamang po. Ibig sabihin, nararamdaman na rin po ng mga taong target po ng mga programa ng Pangulo patungkol po dito sa kagutuman. Nararamdaman naman po nila ang pag-angat, ang improvement. At sisikapin po ng ating Pangulo at ng administrasyon na lalo pang mapalawig ang mga programang ito para po mas lalo maiangat ang buhay po ng ating mga kababayan. Thank you, Yusek. At meron pa po tayong good news. Okay? At patungkol na rin po sa nalalapit na eleksyon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng election watchdogs sa COMELEC para sa eleksyon sa Lunes. Para sa hangaring malinis at tapat na halalan, nagsama-sama ang lahat ng election watchdogs mula sa mga pribadong organisasyon, simbahan, kabataan at iba pang sektor. Sa kanilang mahigpit na pagbabantay, matitiyak na ang bawat boto ay mabibilang ng tama at ang bawat boses ng mamamayan ay maririnig. At sinisiguro rin ng PNP na 100% na silang ready para sa 2025 national and local elections. Ayon kay PNP Chief Romer Marbil, ang sabi po niya, "Let this be clear, our commitment is to serve the Filipino people, not politicians. Our duty is to protect the law and the sanctity of the vote." Kaisang ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ating itataguyod ang isang halalang mapayapa, malinis,
at makatarungan para sa bayan, para sa kinabukasan at para sa isang bagong Pilipinas. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat